nandyan, baliktad naman tayo eh. Good morning guys, welcome to my Katukad Vlog Channel. Isang panibagong video at panibagong araw na naman tayo ngayon. Bali ang ating content kayo mga Katukad Pansan ay yung pagpapaanak sa aking aso na si Luna. Isa itong Shih Tzu. Ito ang aking magandang alaga. Isa siyang Shih Tzu. Bali ano na siya, bali 3 years na siya guys. Ngayon lang siya manganganak. Naisip ko nga baka mahirapan pero nakaluwal na siya nung isang araw, pero di naman siya nahirapan. Namatay nga lang yung kanyang anak. Sana itong kanyang paglilabor ay hindi siya mahirapan. Umiri na siya kanina guys, bali naun siya hindi natuloy. Bali naabangan ko lang mga Katukad friends sa panganak niya. Ang oras natin mga Katukad friends alas 12:30 na. At tulog na ako guys. Trip na ako sa kakanta eh. Hindi naman kasi pwede ito guys na iwanan. Papunta ako ng sana, Banawe, trabaho ko. Nga lamang sa kalagayan ni Luna, hindi ko pwedeng iwanan. Hindi ko alam kung anong oras siya guys sa mga anak. Ay nako. Habang tinitingnan ko guys yung kanyang kanyang tiyan, malakas yung pintig ng kanyang tiyan. Magkatabi pa guys silang dalawa ng niya. Ang lumahay sa kanya, ang nasa dulo guys si Cody. So, bali di ko guys alam kung ano yung kalalabasan ng dalawa. Isang Shih Tzu saka isang Corgi. Sana guys maganda yung kalabasan ng dalawang lahi. Bali ang gagawin lang sana namin guys, bali itong dalawa lang sana ang aming aalagaan o inaalagaan. Siyempre pag lumabas na yung tuta, siyempre meron dyan na mapipili kaming isa. Kung tatlo man yan, ang isa niya sa amin, yung lalaki na tuta. So, magiging tatlo na yung aming alagaan dito. So 30 minutes na guys. 30 minutes na. Matagal pala talaga mga Katukad friends ang ang panganganak ng mga Shih Tzu. Kasi doon sa nalaman namin, dahil niresearch namin guys yung yung panganganak ng Shih Tzu. Unang anak pala nila guys. Tapos pangalawang labor ay 6 to 12 hours ang pangalawang susunod na paglabas ng tuta. Pero guys, sa totoo lang, nagdalawang araw na siya kasi lumabas yung isa guys sa 15, tapos ngayon 17 na, anak pa lang siya sa pangalawa. Sana guys, kung ilan man yung laman, sana lumabas na ngayon. Awa naman yung nanay. Ang lakas ng hininga nung ng aso ko. Bumaba siya guys at lumipat ng ibang pwesto. Dali na, labas mo na yan guys. Labas mo na yan. Para yan, lalabas na yan eh. Umiiri ka na kanina, hindi mo pa nilabas.
Pero guys, yung ano, yung isa kong aso, yung askal, ano lang yun, bawat isang minuto may lalabas na isa, bali apat. Ang bilis lang kapag askal ang nanganganak. Pero pag ganito pala mga katugad friends, pag may mga lahi na, hirap pala silang mga anak. Sa kanina, pumapasok siya sa CR guys. Kanina, pumapasok siya sa CR at doon talaga gusto niyang manganak. So, marumi naman kasi doon. Kaya, kinuha ko na lang. Nakakatakot na guys kasi umaangil siya. Pero hindi naman siya nangagat guys. Kaya, nilabas ko na lang dito sa may mismo, sa may sala. So, nandito siya nga ngayon. Palipat-lipat siya ng pwesto guys para maging komportable siya sa panganak niya. Ito guys, nakikiramdam lang tayo dito. Nakikiramdam lang ako dito. Sana sa araw na to ay manganak na siya. Kasi nung nakarang araw talaga napuyat kami. Kakantay. Umiri na kanina guys, ang lakas ng iri, hindi nakalabas yung tuta. Pabaling-baling siya guys. Ayan, tatayo siya. Sana. Ang dilim naman. Dito pag ganunin mo. Ang camera mo yung pag ganunin mo. Ayan. Ayaw mo siya, di ba po siya dalawin? Yung tuta lumalabas na. Magugas ka ng kamay. Sabarin yung kamay mo, di. Bakit ako maghugas? Tawa kami tuta eh. Nandyan, baliktad naman tayo eh. Doon naman to, para naman ikaw ang nanay. Hindi, labas. Hindi na. Please. Thank you, Lord. Sana po. Asa ko, Daddy? Duwag mo din. Lord, sana po. Akin na yung ano? Bilis. Umunas. Itim na naman siya. Buhay siya, buhay. Buhay malakas. Pinutok yung panubigan niya eh. Pinutok na? Pinutok ko. Umano. Tina. Tina. Oh, nabasa, nabasa. Tingin mo, guys. Patingin mo, guys. Huwag yan, doon na. Huwag yan. Huwag. Tuh. Teng, kadi ka lang. Teng.
Didiin mo siya, di. Iharap mo siya sa dede. Di pa yan. Punasan mo muna. Dilinisan pa yan, Nicole. Ito lang ba? Para mainitan na, no? Ting. Si Luna. Punasan mo siya, di. Punasan mo, baby. Kailangan matuloy siya, di. Tabintik mo. Mamaya na. Huwag yan ako di. Yung na, huwag mong kainin yan. Wala, stop! Kaya katanggalin mo na agad. Nandito kasi yung buhay pa niya eh. Mamaya na. Hindi, parang di mo hinga. Kaya nag-hinga mo. Binting mo. Nasa mo siya. Nasa mo siya para maano. Ano ka na? Ayan. Wag yan! Ay, mga pinanasway mga ka to. Ganun naman. Ginagaling talaga. Kailangan talaga tulungan para ano, makalabas yung inunan. Yung pa importante talaga yung ano, mabasa yung ano, mawasak. Oo, kasi din Para pang padulas eh. Sabi, di na. Huminga yan, malakas na yan. Tuyo na agad. Dalawa. 15, 17 na yun. Daddy, nila niya. Nasaktan ako. Daddy, nasasaktan siya. Parang ang mawala yun. Hindi ako nakain yung baby niya. Daddy, puso. Tama na yan, Luna. Basa. Sa kanil? Basa. Tapat mo sa dairy.
Binabasa niya eh. Sa laway niya eh. Pinapatuyo niya nga yun. Ayaw niya siya dito. Ayun na yan, ayun na yan, ayun na. Dapat pala ano, no? Dapat pala ito, ano eh. Natanggalan ng balahibo. Doon na. Ay, Daddy, may lumalabas pa inuman. Sa kanya yun. Hayaan mo na muna kasi. Isa na nga lang talaga yung ano, baby. Isa lang talaga, dalawa lang talaga sila. Uy, ano na naman yan? Yung inuna na, lumabas? Yay! Buhay siya, buhay ang baby. Ayan guys, oh. Buhay ang aming baby. Yan. Ang cute niya guys. Hey. Ito, dala-dala ko. Hawak ko. Ito, oh. Ito. Nawawala siya. Nawawalan. Hanap agad mama niya. O anak niya. Dan dilim. So ito na guys yung aming pinakakaintay-hintay. Pinakaintay-hintay daw. Pinakakahintay-hintay na oras para makita namin yung yung tuta na lalabas. Nakakatuwa naman kasi yung naunang inanak niya na kulay itim namatay. So ngayon itim din uli siya na mayroong puti na kunti lang. Nakakatuwa kasi buhay siya guys. So bali tingin ko dalawa lang to eh. Kasi lumabas yung inuunan niya eh. So bali ito guys. Nakakatawa. So ako na guys ang nagputol kaagad ng pusod niya para mahiwalay siya doon sa kanyang inunan.
Lalaki. So, bali ito guys ay lalaki at yung nauna, babae na namatay. Daddy, hanap yung anak niya. Daddy. Oh. Kanina guys, sa awang-awa ko kasi nakailang beses na umiri na hindi may labas-labas. So, pag mga maliliit talaga na aso guys, talagang nahihirapan sila na mga anak. Kumpara doon sa askal talaga na ang bilis lang na mga anak sila. Sana mabuhay ito guys para para meron na kaming lahi na yan. Yay! Ang cute ni guys. Bibihin mo na. Doon na. Alam mo baliktad, pinanganak. Paam una. Huli ang ulo. Pagkata ko ng ganyang ulo yung nahuli, tas pinunod ko ng ganyan. Akala ko una ang ulo. Pero yung isa, una ang ulo. Ito, parang nauna eh. Tama na yan, Luna. Na. Tama na yan. Akin na yan. Nagaling yan. Iksi naman yan. Tala. Ayan guys, bale itong gagamitin doon sa sa namin, sa luna namin. Sabay. So nagsabay pa siya guys. Ano yan? Huwag mo nang... Hindi. Ano yung ginagawa mo? Buksan parang dito sa loob. Hindi nga, bakit dyan mo anhin? Dapat dito. Dapat dito. Okay, sige. Para siya, buo siya. Sige. Mas mabilis ano? Yan ang pata. Sige. Saan? Sana yun yung mga gamit ko. Ay, bako. Ito na. Wait lang. Dito banda. Ariel! Ginagawa mo? Lagay mo na dito. Lumayan mo muna na pagkain si aso. Hindi ako pwedeng magbasa ng kamay eh. Lumayan o. Para makakain na si Luna. Yun. Yan natin lagay si Luna. Pati ang kanyang kuting. Ay, kuting pala. Tuta. Mama, may baby ko na. Yay! Mata dyan naman yan. Ba? Luna! Tigilan mo na yan, ha? Tigilan mo na yan. Ito?
ulo niya, oh. May isa pa. Ay, akala ko okay na. Mayroon pa palang isa. Lahat na tong chicken, ha? Mayroon pa pala isa, guys, na ano. Mayroon pala isa na natitira sa ano. Sa tiyan ni Luna. Mayroon pang ilalabas. Siya nahirapan nito. Hindi yan. Narinig niya kasi si chicken kasi. Chicken yan. Ilayan niya ng chicken. Naamoy niya kasi yung ano niya ni Luna eh. Yung ano. Naamoy-amoy niya yung... Naka-record. Hello. Si Cody ayun talaga. Sure, Cody. Takot kasi sa lumapit eh. Usog mo dun. Takot siya kay Luna eh. Ayaw kumain na. Ayaw lumapit kay Luna kasi. Takot yan. Takot. Siyempre, alam niya bagong ano. Tignan mo yung ilong. Ano? Cody yan, ilong ni Cody. Lahat yung ilong. Mas natutulog siya. Kasi Cody mukha ni Cody pinapantayan sila. Tataya. Parang gugutom ako. Kumain na ba ako? Patay ka sa dad. Ay, sabay North Caloocan. Sabi niya puntahan natin. Alas 12:30 na guys ng gabi at nandito pa ako, nagbabantay pa rin sa aking aso. At naisip ko na baka biglang manganak. Tapos pangalawa yung ano, yung anak niya nadadaganan. Naisip ko guys kung ano yung gagawin ko para i-save ko yung anak niya. Yan guys, so nilagyan ko ng ilaw. At yung baby niya nasa ilalim guys. Nasa ilalim siya. Nasa ilalim siya. Umiingal siya. Kasi nagre-labor pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa rin may labas-labas niya yung pangatlong anak niya. Kaya di pa ako makatulog. Kahirap guys ng ganitong Shih Tzu kapag nanganganak. Laging 2 araw ang pagitan. Hindi ko lang alam itong ano na to, itong susunod. Kasi ganito ang palatandaan kapag manganganak eh. Ayan. So, nanganak siya kanina, mga bandang alas 4 ng hapon. Ngayon, ang oras natin, alas 12 na. Antok na ako guys eh. Hindi pa na ako makatulog.
Palabas na mga tukad friends yung pangalawang anak ni Luna. Kailangan talaga mga tukad friends at tabayanan natin. Ayan na, umiiri na siya guys. Ayan na. Sige. Habang umiiri yung nanay niya guys, umiyak naman yung anak niya. Labas mo na yan. Labas mo na yan, Luna. Ihanda ko na yung ano. Pumutok na guys yung panubigan at lalabas na rin yung ano, yung anak niya. Ako na lang mag-isa rito guys, pero kayang-kaya yan. Nanganak kanina alas 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So nasa 8 hours na guys yung ano, yung tagal ng paglilibor niya. Baka abutin pa ito ng mga ano, ng mga 30 minutes pa. Lalabas na yung ano, tuta. Palipat-lipat guys yung aso. Hindi malaman kung saan siya magiging komportable sa panganak niya. Lumipas na dito sa kabila at naglagay uli ako ng kanyang ano, yung hinigaan niya kanina rin. Diyan siya kanina nagano nanganak eh. So ibinalik ko yung higaan niya. At ayun, parang lalabas na yan guys. Mamaya pag lumabas kahit yung ulo, bali ano natin guys, tutulungan ko mamaya agutin katulad yung una kanina. Ano ba yun? Hala! Hala! Labas na. Lumabas ka na. Lumabas ka na. Tomorrow, day 2. Pangalawang araw na guys ang tutang to. Medyo malakas na siya. At nakakalungkot guys kasi yung paglilibor nung aso ko ay hindi ko talaga kinaya yung antok. Nakatulog ako kagabi ng mga alas 2. Tapos pagising ng anak kong babae dahil papasok, nakalabas na yung tuta. Ang nakakalungkot kasi pagtanggal niya ng balat, pati balat ng ulo ng anak niya ay nakain. Patay. Grabe, sayang talaga guys. Napakahirap pala ng mag-anak ng ganitong Shih Tzu. Tinantabayan na namin guys kasi meron pang natitirang isa. Kailangan mabuhay. So guys bali nahipo ko. Ayan, ayan. Ang gumagalaw siya. Last na yata to guys. Bali pang-apat na to. Isa pa lang nabubuhay. Day 2, day 3. Good morning guys. Bali ito ang aking almusal ngayon. Kanin, gulay, tapos tortang talong, saka Milo. At mayroon ako guys na ano, pandesal. Walang kumakain ko yan guys na ano,
pandesal. Pababa na yan, Luna. Tutaan mo. Ayan, Lolo. Oh, hulog na yung tuta mo. Na, ayan na. Ayun, oh. Na, loglag na tuta. Oh, sige na. Punta ka na kay mami. Madali. Punta ka, mami. Kumakain tayo eh. Bantayan mo yan. Few moments later. Pagkatapos nito guys ng panganak niya, hindi ko na palalayan uli si Luna. Kasi napakahirap guys ng kanyang panganak. Pati kami guys napupuyat at katulad nga nito na hindi ako nakakapagtrabaho para bantayan yung kanyang panganak. Ito na guys yung pang-apat na pag-anak ni pang-apat na tuta na ilalabas. At ito na guys yung pang-apat na tuta na ilalabas ni Luna. Bali naglilibor naman siya. Bali nanganak siya kahapon ng bandang alas 2:30. Tapos anong oras na? Alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8. Alas 8. So bali so alas 4, alas 2:30, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Grabe, 17 hours. Hours guys ang pang-apat na panganak ni panganak ni Luna. Umiiri na siya guys. Sana lumabas agad para di na kami mapuyat. Kasi kagabi talaga napuyat kami guys yung pangatlo. Tapos na may namatay naman. Nasa puwerta na guys yung tuta. Mga ilang minuto na lang to, lalabas na to. Pang-apat ito guys. Grabe. Ang tagal ng kanyang paglibor. Sa 4 na piraso. Sana last na tong tuta na to sa loob ng kanyang tiyan. Naawa na ako sa aso namin. Ayan, nasa puwerta na. Ayan na, palabas na. So ayan na guys, lumabas na yung pang-apat. Alright, ayan na. Dali, bilis. Manahimik ka. Bilis. Palabasin mo na yan, dali. Tulungan kita. Dali, bilis.
Iri. Luna, iri. Psst. Iri ka. Iri. Iri, dali, bilis, iri. Isa pang iri yan. 1, 2, 3, go. Sige, isa pa. Yan, sige. Go. Go, Luna, go. Yan na, Luna. No. Stop. Yes. No. Shh. Uy. Uy, malambot siya, malambot. Uy. Bilis. Ang laki. Uy. Luna. Bilis, gimana? Oh. Dali. Mabuhay ka. Di ba? Kahit namatay yung isa, dapat mabuhay ka. Ganyan din. Dalawang itim, dalawang puti na may itim. Wow. Luna. Tenga. Kabila. Tama na. Ano ba? Ang babae ang walang iya. Yan na. Huwag mo nang ano yun kasi nililinisan ko na. Grabe ba klaseng mukha nito? Tayo pa. Sama tayo.
Ang laki. Kasing laki nung namatay. Yay, congrats! Galing nga. Galing nga. Congrats. Galing nga. Galing nga. Galing nga. Congrats, big. Congrats. Yay! Wala na. Wala na. Wala ka na, tama na yan, ha? So, ayan guys, bali, tapos na yung kanyang panganganak sa loob ng mula 15 hanggang 18 ngayon. So, 18. Bali, 3 araw siya na nanganak sa iba't ibang oras. So ayan guys, bali hanggang dito na lang mga Katokad Friends yung video na to, at nagpapasalamat po ako sa inyong panonood at suporta sa aking channel. God bless you po. Bye bye. Peace. Ang lakas dumidi ng ano. Di ba, Cody? Napalakas kumain. Lakas oh. Talaga hinihigop niya talaga yung gatas ng mama niya. Dahil isa mahina itong black, Cody. Dahil ito dapat kumanalayan itong black. Kasi hindi naman nakakadito yan. Hindi, busog na yan. Kanina ka pa pinadidi yan. Ayun, ang lakas. Ano talaga yun? Dumidi talaga. Ganun dapat eh. Ganun masalpak ko. Ganun dapat eh. Ito wala eh. Hindi, ano yan? Alam mo, hindi ka nakakadito yung hindi nakakadito. Dahil sa bagong panganak si Luna, ito yung aming ipakakain sa kanya. Isang breast na manok tapos may malunggay. Para madaling makakuha ng maraming gatas. So dahil gusto ko mabuhay mga Katokad Friends ang tuta na to, kasi napakaganda nito guys, kulay itim kasi. Ang hina kasi niya dumidi. So napagdesisyonan na namin mag-asawa na bumili na lang ng tsupon at mano-mano na lang na kami ang magpadidi. So nagtanong na ako guys ng mga dapat na gawin para tama yung pagpapadidi mismo sa mga tuta na ganito. Kung kayo meron kayong ganito guys na mahina dumidi sa nanay, maaari din kayong gumamit ng ganito na tsupon. Meron siyang talagang pang infant talaga. Yan. So ayan, nakita niyo guys. Ang sabi sa akin every 2 hours daw bago magpadidi. Tapos 10 to 20 ml isang kutsara ng gatas. Busog na siya guys. Dumididi pa siya. Akala nga namin guys kanina patay na to eh. Kasi hindi namin kasi alam guys, sa totoo lang. Nung 17 pa ito ipinanganak. Nung 17. Tapos ilang araw na akala namin nakakadidi, hindi naman pala nakakadidi siya guys. So nanghina siya. Kaya nga ito na, gumawa na kami ng paraan. Kaya ayan. Gusto ko lang talaga mabuhay ito. Gusto lang namin mabuhay ito. Mahilig lang kami talaga sa pag-aalaga sa hayop. So yun guys, hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa lahat ng mga mahilig sa mga aso o anumang mga hayop na inaalagaan, hanggat kaya natin guys, gawa natin ang paraan para mabuhay ang mga hayop. Mapagmahal din sila mga Katokad Friends. Hanggang dito lang, bye bye.